it is my task to make these following announcements. No? Because of the importance, dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. After careful evaluation, the President decided to retain the following members of the Cabinet. Take note. Una, ang ating DTI Secretary Maria Cristina A. Roque, retained. Pangalawa, ang ating Department of Finance Secretary Ralph G. Recto. Pangatlo, ang ating DepDev Secretary Arsenio M. Balisacan. Pang-apat, ang ating DBM Secretary Amena F. Pangandaman. At ang panlima, ang ating SAPEA Secretary Frederick Go. Itong lima na ito ay magpapatuloy sa kanilang panunungkulan, paninilbihan sa ating taong bayan at makakaasa kayo na sila naman ay sincero o dedicated sa kanilang sinumpaang katungkulan. Now, yung mga ibang aksyon sa courtesy resignations ng ibang cabinet secretaries, in the coming days, pagkakaroon ng more careful evaluation. Ang urgent kasi itong economic team. We will make the announcements as the decisions are made. Now, next week, maybe after Wednesday, there will be more announcements to be made. Doon sa foreign affairs. No? Ang ating permanent representative sa United Nations, si Ambassador Antonio M. Lagdameo, has earlier signified his desire to retire after many decades of service to the country as an ambassador. Siya po ang nakaupo ngayon sa permanent representative sa United Nations. Yung kanyang retirement, mangyayari effective July 31, 2025. Now, nararapat lamang na pangunahan natin yan at i-announce na ang papalit sa kanya sa United Nations ay ating magaling na DFA Secretary Enrique A. Manalo. Ganyan kahalaga yung position na yan. Yung position na yan ay napakataas sa pagtingin ng ating Pangulo. Kaya si Secretary Manalo mismo ang ilalagay natin dyan, nakapalit ni Ambassador Antonio Lagdameo, effective August 1. Ang papalit naman kay Secretary Manalo ay isa ring very capable na diplomat na napag-retire na sa regular service pero naninilbihan ngayon na Undersecretary ng DFA. Ito si former Ambassador Tess Lazaro. Siya po ang hawak ng Department of Foreign Affairs effective July 31. 2025, pagka na-appoint na si Secretary Manalo. Okay. Ang kahalagahan ng assignment sa United Nations, unawain natin, ay nandyan dahil tayo ay nangangampanya na magiging non-permanent member
ng UN Security Council sa 27 to 28. 2027 to 2028. Okay. Nakakatense. Alam niyo, ganitong mga announcement, very critical, crucial sa atin. Mga subjects nito, kagaya ko, ay magkakasama kami ng matagal. No? Mahirap mong ma-overlook yung mga ganyan. Dito sa cabinet, mayroon ba tinanggap ng mayroon pa ba? Okay. Sa ngayon, maari ko lang i-announce ang dalawa dahil under evaluation pa yung karamihan. Yung mga mariretain, suspense muna. Yung mga mariretain, marami sa kanila alam na nila na mariretain sila. At kayo naman ay meron kayong haka-haka tungkol kung sino sila, pero pabayaan ko muna kayo dyan sa bagay na yan. Diyan kayo marunong. Pero sa ngayong hapon, gusto ko lang na sabihin ang dalawa na pagbabago. Sa DENR, ang ipapalit doon ay si DOE Secretary Popo Rafael Lutilla. Aalisin natin siya, ililipat natin siya sa DENR. Si Secretary Loizaga naman ay magpapahinga muna at maaaring mabibigyan din siya ng isang or ibang responsableng government or cabinet position at a future time. Pero magpapahinga muna siya. Sa yung pangalawa, sino kaya yon? Okay, yung pangalawa ay si DSUD, Secretary Jose Rizalino Acosar. Pero siya ay gagawing Presidential Advisor for Pasig River Development or Improvement. I do not know the proper name for that, with the rank of Secretary. And we have, the President has he is going to be replaced by a former Undersecretary sa DSUD, si Engineer Jose Ramon Aliling. Si incoming Secretary Aliling, former Undersecretary ng DSUD, naging in charge sa pambansang pambahay para sa Filipino Housing, 4PH program and Pasig Bigyan Buhay Muli Project. Ibig sabihin, hindi na siya bago sa DSUD. Siya po ay President ng Chief Executive Officer ng Jose Aliling Construction Management Group of Companies. Ito ay well-known for managing construction projects, big construction projects everywhere. Kaya meron siyang track record na maganda. He's the youngest president of the Construction Management Association of the Philippines and the first awardee of the TOYM for civil engineering. Okay. By the way, for material background, si Popo Lutilla, Secretary Popo Lutilla, ay napakahusay yan. No? Tahimik na magtrabaho, but siya po ay kilalang lawyer, legal luminary, who finished his legal education, basic legal education, sa UP. Then he went on to Michigan Law School for masteral
law studies. He has been around in government for 2 decades. If you remember, mga bata pa kayo, pero siguro mayroon sa inyo mga nakakaalala na siya at certain administrations, siya po ay pinagkakatiwalaan na ng malalaking responsibilidad.